Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Okay, nasa na kaya si Bato ngayon? Sige, eto na. I-play po natin ito. Kasi hinahanap na po si Bato ng taong bayan. Bato, nasaan ka na daw? Namimiss ka na ng mga Pilipino. Lumabas ka na. Saan kaya si Bato ngayon? Ano sa tingin nyo? So, pakinggan natin to. Panoorin natin. Senator Bato de la Rosa, kasi a couple of days ago, I understand, Senate President Tito Soto was asked about de la Rosa's case and he said na, well, si Senator Bato should participate pa rin because he is not on official leave anyway. What is your response to that? Ito masasabi ko lang Bato, dapat sana bumitaw ka na sa pagkasenador mo. 'Di ba? Kasi hindi mo na magagampanan yan eh. Kung noon pa lang sana, bumitaw ka na. 'Di ba? Hindi ka bagay maging senador. Harapin mo yung ICC, Bato. Harapin mo, huwag kang magtatago. Make my name is Mr. Trillanes! Anong sabi ni Alfonso Berceles? Mang Chabit, magbulitas ka. Ba't dinamay niyo yung bulitas? Felix Pergapol, shoutout po sa iyo magandang gabi po. Tuloy tayo. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe kalimbangin nyo na yan dyan. Well, knowing na medyo sabog kasi yung messaging ng gobyerno, hindi talaga natin alam kung may warrant of arrest na o hindi. Siyempre, ang pagkakaintindi ko dyan sa warrant ng ICC, hindi talaga ipapaalam yan. 'Di ba? Hindi talaga ipapaalam na may warrant na. Kasi nga, isusurprise nga 'di ba? Isusurprise nga ano yun yan? Kumbaga, tawag dito, bubulagain ka. Diba? Bubulagain ka. Isusurprise ka. Diba? Kaya, Bato, lumabas ka na. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na may warrant ka. Ano ka ba? Senador ka, may power ka na alamin kung totoo ba ito o hindi. Kaya nga nagtatago ka na Pero advice ng taong bayan sa'yo, kung talagang malinis ka, lumabas ka na. Samahan mo si Digong sa Hague. High officials na po nagsasabi na meron. Tapos yung DOJ naman, sabi wala, yung DFA wala. So, we also would like to be clarified as to what procedure would be applied if indeed there is a warrant of arrest. Would it be extradition rules or would it be surrender? And I have heard the opinions of our legal luminaries that it would be surrender simply because of the fact that the ICC is not a state pursuant to Rule 1, Section 3M, so therefore extradition rules would apply. I have a counter opinion on it that the extradition rules were precisely issued in order to govern issues like this, but then even if we concede it under surrender rules, we do not have clear implementing rules and regulations on the matter. If you read Article 59, even the competent judicial authority has not been defined under Philippine dispensation. Shall we conduct pre-trial? Shall we conduct preliminary conference? That has not been defined. If you also read Article 59, the proper process as to how you would effectuate surrender has not also been defined. So it is premature, therefore, to implement surrender without passing through our local courts, and the procedure as to what will be done by the courts, what proper petition should be filed, should be clarified and should be in written form before we implement such. And in the meantime that the IRR is not issued by the government, whatever branch it is needed to issue the same, then
Senator Bato has reasons not to make himself available as of moment. Right, Attorney, your last interview with us just days ago, that's exactly what you said. You're waiting for some sort of IRR on that Yeah. surrender provision. But my question is it really meant to have an IRR? Or is it meant to be a case-to-case basis? That's why they just left it? Or na-overlook lang yung paggagawa ng IRR? I think now they are realizing it because I have information that the DILG is somehow crafting one. And I know that for a fact because I also have friends there. And they are trying to craft a what they call as Ito. Si Bato de la Rosa ngayon ay alam naman nating nagtatago, Nagtatago. At ang pangit dito, pag halimbawa nahuli din itong si Bato, or halimbawa sa Davao nagtatago, doon hulihin si Bato, 'di ba? Ano kayang magiging depensa nitong mga DDS? Kidnap na naman kaya? Ano kayang magiging depensa nitong si Turion? Kidnap kaya? Oh. Kasi mga pre, ito yan eh. Ang pagkakaalam ko po sa kinikidnap, okay? Kapag ikaw ay kinidnap, ano yan? Merong ano yan, kumbaga hindi mo pwedeng bisitahin yan. Kinidnap nga eh, bibisitahin ba ng pamilya? Bawal, kinidnap nga eh. At saka, kapag ikaw ay kinidnap, kapag ikaw ay nakidnap, wala kang lawyer. Tingnan niyo sa mga pelikula. Tingnan niyo diyan. Meron po bang kinidnap tapos may lawyer, tapos may hearing pa? Partida may hearing pa yan. Kidnapper pala yung ICC. Bakit nag-hearing yung mga yan? Si Bato. Katulad nga yung kay Bato. Umahuli siya. Baka naman idahilan nyo, Torion, kinidnap yan eh. 'Di ba? Baka lang pero alam ko yung mga maliliit yung utak ng mga DDS. Ayan yung mga maliliit yung utak ng mga DDS, yun po yung kanilang magiging depensa na kidnap. Pero tandaan po natin na wala pong kidnapper na nagpapagawa or nagsasagawa ng hearing, pwede kang bumisita sa pamilya mo, 'di ba? At isa pa, kung yan ay nakidnap talaga si Digong, sasabihin sana nung ICC, "Ops, magbigay kayo ng milyon-milyon sa akin, tapos pakakakawalan ko ngayon si Digong." Ganun po ina-explain ko lang yung kaibahan ng kung anong ibig sabihin ng nakidnap. a IRR which would comply with the requirements on due process, and that is a very good development because indeed no Filipino should just be dragged right away just because there is an alleged. Sabi nito, binugbog si Mima. Adik kawatan, bangag, bumugbog sa kanya, sure ako. Sure, tama talaga. 'Di ba? Didiis yung nambugbog eh. Didiis yung nambugbog eh. Pinatunayan mo lang ngayon mga didiis, kawatan talaga. At mga adik. Natatawa ako. Yan na naman yung mga kayabangan ng mga yung kayabangan ng mga DDS. Diba? Katulad kay Digong yun. Subukan nyo lang si Digong ulihin. Mayayari kayo. Nung hinuli si Digong, naging basang sisiw. Diba? Naging basang sisiw si Digong. Ayan na naman yung kayabangan ninyo. Sabi ni Arame, kidnapin nila si Bato? Ang tanong, kaya nyo ba? Kaya nga nagtatago na dahil duwag eh. Kung maangas yan, matapang, huwag ka magtatago. Diba? Nako. That's warrant of arrest from a foreign court and brought to a foreign court without passing through our local courts. We have functioning court system here. Kung may kaso si Senator Bato, ang amin pong stand ay Pilipino po siya. Filean ninyo ng kaso dito sa Pilipinas. No. Kasi na-file na yan. Alam mo, sorry, Torion Sorry. Pero ang bobo mo talaga. Di ba? Ang bobo mo talaga, Torion. Promise. Yan, hindi mo ako pwedeng, kontrahin dyan kasi yun yung nakikita ko sa'yo. Bakit?
walang jurisdiction yung ICC dito. Ngayon, wala na talaga. Pero kasi, bago tayo kumalas sa ICC, nasampahan na yung mga yan ng kaso. Bago pa kayo kumalas. Pero sana noon pa, nung hindi sila nasampahan ng kaso, hindi pa sila nasasampahan, kung kumalas na, edi wala nang habol yung ICC dyan. Pero kasi bago sila kumalas, nasampahan na ng kaso eh. Turyon! Ako na lang kaya maging lawyer. Wag bobo. At aming haharapin. Kung argument ninyo ay Article 127, mag-apply pa, may jurisdiction pa yung ICC dito, even if kini-question namin yan, at the very least, the provisions on Article 59 should be applied. Kasi kung basahin mo, pati nga Article 89 on surrender, kailangan po applicable local law ang mag-apply. Ito pinapagana lang po natin yung common sense dito O pinapagana lang po natin yung common sense. Yung basic lang na maiintindihan ng lahat. O, di ba? Tuloy natin. Po sa surrender. So kung even under the Rome Statute, yung applicable local law ang dapat mag-apply on surrender, then dapat klaro yung rules natin dito. Dapat klaro. Simple lang, klaruhin natin. Member pa tayo ng ICC, nasampahan na sila ng kaso bago tumalon sa ICC. Kaya ngayon, hinahabol sila ng ICC. At si Bato nagtatago. Ganun lang ka-basic, tapos ang usapan. Kaya mga pre, anong reaction nyo sa video ito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan. And syempre mga pre, no? Eto na, next topic po tayo. Ayan, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayan.